yung resulta nun hindi talaga maganda rin. Sino dito nagpagupit na ang barbero? Talagang yung first time. Kunwari, talagang nanginginig pa yung ano. Saglit lang po, huwag kang maligot. Kita mo, saglit. O kaya, alam mong hindi siya ganun kahusay, maggupit. Kunwari, kailangan ko na magpaputol ng, si Rochelle, magpapaputol ng buhok. Tapos, nakita niya, Kevin. Ako marunong. May hawak na gunting si Kevin. Ngayon, hindi mo alam na talagang, alam mo na marunong siya gumupit. Papel ang ginugupit nga lang. Pero, yung buhok, parang magdadalawang isip ka eh. Kasi, pag-practice lang yung buhok. Sabi ni Kevin, hindi, bayaran pa kita, umupo ka lang. Ako pang magbayad sa'yo. Diba? Minsan ganun eh. Kahit sino sa atin, ayaw natin yung pagpapractice lang tayo. Then, we need to practice bago ka lang pumunsa. And makikita niyo ito bakit ang mga doktor, pag nakita mo siya, kunwari, pupunta siya sa, bihira yung mga doktor yung naka-polo lang, or mostly, mas respeto ang doktor pag naka-robe sila, diba? Naka-hood. Na puti, tapos pupunta ka sa iyo, hingang malalim. Ayan, mas kumbinsido ka doon eh, di ba? Pero bakit? Yung naka-t-shirt lang siya, o ubo. Minsan, kung hindi mo kilala yung doktor yun, doktor ka ba ito, di ba? Then, you have to project yourself as being professional salesman. Kasi, kaya minsan napapagdudahan tayo na, bakit yung budol-budol di ba? Kasi, hindi talaga, minsan yung projections natin, hindi talaga ganun kaganda. Then, we need to project sa customer na talagang ito ka. Kasi kailangan kumbinsin mo muna sarili mo na professional ka eh. Para mo kasi minsan pag pumarap ka sa salamin, ngiti mo pala, parang hindi ka na kumbinsido eh. Actually, ang ngiti po inaaral din. Ang tawa inaaral din dapat. Kasi, pag gumiti ka sa salamin, o kaya, ang gawin mo, mag-demo ka, videohan mo, makikita mo, ang pangit ko parang ito totoo. Kasi, hindi natin inaaral. Alam niyo po, lahat ng bagay dapat inaaral. Maraming sikat na artista ngayon. Isa na sa pinaka talagang popular si Sarah Geronimo. Diba? Sarah Geronimo is not actually the actress. Siya ay, kung alam natin yung story niya, singer siya, tapos lumaban sa competition, nanalo, hanggang sa sumikat, hindi naman siya naging artista agad. Actually, yung pwedeng yung talagang pagkanta talent niya, talagang mahusay siya kumanta. Pero yung pag-acting, pag-project, pagsayaw, lahat po yun inaaral niya. Yung ganda niya dati at ganda niya ngayon, hindi po yun dahil sa umidad lang siya, gumanda na, hindi. Inalagaan niya yung sarili niya, nagpaganda talaga siya, bumili siya, nag-invest po siya. Alam mo, ang pinakamalaking investment ng isang artista sa kanilang is beauty. Ginagastosan nila yan. Pagpapagupit ng buhok, 5,000 para lang talagang ang gupit nila talagang tama. Imagine, mantalang tayo sa 50 pesos na barbero, katalo na. Diba? Hindi ko man sinasabing gayahin natin, pero kasi investment nila yun eh. Even yung damit. Ganito, bilang isang ahente kasi, akala natin, dito na lang ako sa pagiging ahente. Wala kaming, kumbaga, puhunan lang dito laway. Sino nagsabi puhunan dito laway? Diba? Madalas yun na, maganda. Ayan. Laway lang ang puhunan. Laway ang puhunan. Kawayan kita. Nakita niyo yun. Nandiyan nakakontra mo lang na. Pinaway nga. Practically speaking, we can say that, of course. Laway lang ang puhunan because wala ka naman talagang ginagawa. Pero ang totoo nun, marami tayong puhunan. At kailangan nating mamuhunan para tayo maging professional. First, kailangan natin mamuhunan sa pananamit. Kasi yung pagharap mo sa kliyente, titingnan ka. Hindi lang ikaw ang makikita, kundi yung kumpanya mo. Reflection ka ng kumpanya. Kunwari, nakita,
parang, kasi one time, nasa dati pa kaming company, yung pinadala doon ay talagang hindi pa, medyo, kumbaga, ang edad niya is nasa 17 or 16 years old pa lang. Kumbaga, ang tawag sa amin, magaro. Yung bang na magaro. Maharot. Yan. Talagang Careless na siya. careless, yes. So, talagang nakakahiya sa customer yung mga attitude niya, yung mga pagtanong niya. Kaya ingatan natin kasi ang reflections talaga nasa kumpanya. Being, parang napaka-unprofessional naman ng mga tao. Imagine siya lang yun. Siya lang ang gumawa nun. Napaka-unprofessional pala ng, sabi ko, sir, hindi po, actually po, bago pa lang po siya, sinama ko lang po siya, ganyan. Pero, in the end, kumbaga, na-turn down yung customer dahil doon. So, ang tawag sa atin ay Gruenheim representative, ay ambassador ng kumpanya. So, we need to represent our company na talagang mahusay, maganda, sa pananamit, sa pagmumukha, sa pagkilos, at sa, talaga, panatang makabayan talaga yan eh. Talagang kailangan, kasi yung pagting sa tao, hindi ganun kadali. Pero, inaaral ko yan. Kung yung aso nga, pag sinabi mong upo, sit, napapaupo mo eh. Practice lang, practice. Aralin nyo, at lahat ng gustong maging successful, lahat ng maging gustong manyag, sikat, ay talagang dumadaan po sa yung kailangan mag-accept kayo ng yung turo. Yan. Open kayo sa change dapat. So, ganito. First, kailangan kayo mag-invest sa pananamit. Pangalawa, kailangan nyo mag-invest ng time. Time para saan? Time para aralin mabuti yung hanap buhay. Yung iba, alam lang mag-demo, tapos na. Hindi. Aralin nyo, mag-aral kayo ng closing. Alam mo ba, nung bago ako, until now, iba't ibang different closing type talagang inaano ko. Closing skills, aralin nyo yun. Saka yung mga how to get referrals, aralin nyo yun. Kung paano mag-set ng appointment, aralin nyo yun. Lahat tayo may kanya-kanyang weaknesses. Tandaan niyo yan. Pero, isa sa pinakamagandang qualities ng mga tao nag-excel, nag-aaral sila. Ako hindi naman talaga ganun talaga kagaling. Kami ni Kuya Mike. Si Kuya Mike, meron akong advantage na hindi niya kaya at meron siyang kaya na hindi ko rin kaya. So, ganun talaga eh. Hindi naman talaga ibinibigay ng Panginoon lahat para sa iyo. Si July, magandang lalaki. Ganun eh. Patay tayo dyan. Ganun talaga. Meron Panginoon, may mga talaga pinagpala sa mukha. Kabali mo na. Meron pinagpala sa talino. Hindi, ganyan talaga. So, pero, despite of this deficiency, kunwari meron kang kahinaan, pwede mong aralin kung paano. Huwag ka manatili. Alam mo, kung gusto talaga natin mag-excel, you have to, kailangan ikaw mismo, huwag ka nang umasa na ibang tao pa ang gagawa niyan. Lalo na po yung mga nagsisimula. And ito lalo na po yung matatagal. Kasi, ang pinakamahirap kasi yung nasanay ka na, ito na yung, kasi one time, ito, total wala naman dito si, tawag dito. Pwede na. Pwede na. Huwag na mag-name drop. Actually, hindi naman natin kasama yan. Hindi naman natin kasamahan dito. Si, nalimutan ko tuloy. Buti na lang. Sige, anyway. Actually, sabi niya, hindi ako madalas, gusto ko pag nag-demo ako, nakapulo lang ako. Parang, pagdating ko sa customer, yung parang ang approach sa akin, kabagada lang. Pwede po yun. Kung ang pupuntahan mo, ka-close mo na. Depende sa gusto mo. Close mo na. Pero kung ang pupuntahan mo, kahit pa kaibigan ng referrals, ka-close mo, pagpunta nun, ibang scenario yun eh. Hindi mo po pwedeng isang kalan, ay, ako kaibigan ko po si ganun. Kaya naman, hindi naman tayo magkaibigan. Kakilala ko siya, kaibigan ko siya, pero hindi kita kaibigan. Then, you have to retain yourself. You have to represent very well. Kasi yung first impression ng customer sa'yo, ikaw yun, hindi mo na pwedeng baguhin sa client. Okay? And,
of course, we're selling not actually the unit. Kasi ang iniisip talaga natin ay, pag nagpunta ako dun, i-demo ko, ibibenta ko yung machine. Hindi po. Ang binibenta natin talaga yung sarili natin. At yung servisyo magagawa natin para sa kanila. Of course, magugustuhan kasi yun yung ano eh. Pero sabi ko nga, ito, narinig ko rin sa ating trainer. By the way, siya na pala yung ating trainer. So, si Rochelle, palakpakan naman natin. Alam niyo ba, nakausap ko kahapon yung tapsilugan doon sa harap. Mahusay na mag-demo. Nagkwento na sa akin. Sabi ko, paano niyo po nalaman niya? Nakapunta na po ba kayo doon? May nag-report na po ba sa inyo? Wala. Hindi, naririnig ko lang doon yung trainer. Sila ba ditong mga tinitrain ito? Baka mauna pa matuto yun, ha? Recruitment